Kaya wala pa rin siya anyang detalye kaugnay sa mga ito, partikular na sa mga pambabatikos nga ng ikalawang Pangulo kay President Ferdinand Marcos Jr. Para kay Senador Cynthia Villar, ayaw ng lahat ng conflict dahil mahirap ito. Hindi anya kailangan ang hindi pagkakasundo sa pamahalaan dahil marami ng problema sa bansa at hindi dapat anyang mabinbin ang mga solusyon sa mga problema. Gayunman, sa palagay ng mambabatas ay hindi ito makaapekto sa ekonomiya. Ito ay dahil nasa right policy naman anya ang ekonomiya at hindi masyado itong politikal. Bagaman may epekto anya ito sa halalan sa susunod na taon. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na magkakaayos pa ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, Alam niyo, Madam Cynthia Villar, ang may-ari ng buong Pilipinas at Camellia Homes. Alam niyo, Ma'am Cynthia Villar, yun nga po yun ang problema natin. Yun ang problema natin. Galit. Sa inyo na yan. Kung yung galit mo, hindi mo kayang i-handle, paano pa yung buong bansa? Di ba? Yung galit mo sa sarili mo, hindi mo na kayang i-handle Paano pa yung buong bansa? Na hindi talaga dapat siya maging presidente. Kasi kung presidente ka, katulad ka ni BBM, sa mga atake kay BBM, imposibleng hindi magalit yan. Si BBM, sobrang nagagalit na yan, pero wala siyang magagawa, kundi mas unahin ang trabaho. Ina-handle niya yung pressure, yung galit, yung inis, yung puot. Kasi nga, presidente siya ng bansa. Si Sara, konting atake pa lang, abnormal na, above normal. Diba? Above normal Ay, yun ang sabihin mo, Madam Villar. Kasi, kapag ikaw ay public service, pampublikong serbisyo, tatagalugin ko para dito, putik nag-English, and don't bother teaching us what to do. We know what we stand for. Oh my God! Englishing! Oh my God! DDS Englishing! Your Honor, Mr. Chair, I'm out of words right now because I underestimate one of the DDS supporter, like brief and supporter. The DDS proved to Mr. Nyolo III that English is the hereditary language also. Oh my God. Thank you, artificial intelligence. Sabi ko sa kanya, kung hindi ko tumigil, hukayin mo ko yung tatay niya. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Brian, one of these days, pupunta ko doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun ba yung sasagot siya? Meron mga nakakita. Sabi ko, one of these days, kukukayin ko talaga yan. Tapon ko yan sa Philippine Sea ng tatay niyo. I'm sorry, Observer Aya. I underestimate your luga brains.
Sorry ah. I thought every DDS have luga brains. Ayop. Lupit. Pero, dumako tayo dito. Idudugtong ko na dito na tama yung sinabi ni Senator Barbers kanina na kailangan po ay BICAM. Kumbaga, magsama na ang Kongreso, magsama na ang Senado. Willing po ang Kongreso at na makipag-ugnayan o magkaroon ng BICAM na parehas na sila na mag-iimbestiga dito. Dapat lang naman. Kasi nga, sa Senado, wala ka maasahan pag sila-sila lang. 'Di ba? Wala ka maasahan pag sila-sila lang. Ngayon, maganda tong offer ni Chairman Robert Barbers na pag-isay na lang para talaga magkaalaman na ng magkaalaman. Kasi, ganun din naman eh. Ganun din naman eh. 'Di ba? Ganun din naman ang nangyayari. Ngayon, kung pag-iisain po ng Kongreso at Senado na parang BICAM po, ay maganda to. Kumbaga, kahit akusado yung senador, maitatanong din. At magkakaroon na lang ng dalawang chairmanship. Kumbaga, may chairman dito sa Senado doon. Kumbaga, apat dito sa Kongreso, apat din sa Senado. Siyempre, ang isa dyan, si Bato, hindi magpapawala yan. Okay, may phone-in question na naman tayo. Si Barbers, wow, tingnan mo kaya history niyan. Panay ang sip-sip niyan dati kay Duterte, do you research? Eh, ako rin naman eh. Bilib ako kay Digong dati. Oh, wag mo na ikumpara si Barbers, ako na lang. Ako din, bilib ako kay Digong eh. Huwag ka na lumayo. Lalayo ka pa eh. Lalayo ka pa eh. Ako din naman eh. Bilib ako kay Digong dati. Bakit suyang-suya ako ngayon? Dahil akala ko, maayos ang Pilipinas. Akala ko yung tahimik-tahimik, yung okay na okay, yung pala, ang daming casualties na ginagawa nila. Oh. Yan ang mahirap sa inyo mga DD-shit eh. Yan ang mahirap sa inyo mga DD-shit. Gusto nyo, kapag DDS ka, kailangan DDS ka hanggang mamatay. Kayo na lang ang mamatay. Sabi ko, pardon ng Marcos, hindi mo ba akunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa'yo. Yes. Diba? Ako suportado ko yan eh. Ang dami kong video ang pinakita rito eh. Sumisigaw pa mga anak ko, Duterte. Naka-t-shirt pa ako, Duterte. Etong ano ko to, punong-puno yan ng Duterte dito, yung ganon. Putik. Nasuka ako eh. Nasuka ako eh. Bakit? Putik, ang dami pala nilang tinago eh. Ang dami nilang tinago, ang dami nilang pinatay. Pero mo, inosente, pinapatay 5 gramo. Hindi kasi kami tanga na pag mali na, kailangan, dahil idolo namin, diretso kami doon. Never! Diyan tayo nagiging bagsak eh. Hindi ganon. Diba? Okay ang kultura, pero okay din ang enhancement. Tandaan mo yan. Okay ang tradisyon, pero kailangan din ng enhancement. Okay maniwala, okay umidolo, pero mayroong boundaries. Pag alam mo ng mali, wag mo na sundan. Mali na, susundan mo pa.
Oh, kung ang pamilya mo magnanakaw, hahayaan mo ba turuan ka ng tatay mo, nak, ganito ang pamilya natin. Nagnanakaw kami sa may rekto. Yan ang kinagisnan mo. Kaya, pagdating mo ng 12 years old, anak, manghablot ka na rin ng seplon sa rekto. Oh, susundin mo yon? Oh, susundin mo yon? Nasa tradisyon, nasa kultura niyo yung pagnanakaw, susundin mo yon? Hindi. Diba? May karapatan ka na magkaroon ng sariling disposisyon sa buhay mo. Hindi kailangan diktahan ka ng ibang tao para sa buhay mo yan eh. Sumunod ka sa disposisyon ng buhay mo. May sarili kang disposisyon, may sarili kang pananaw, may sarili kang pag-iisip. Diba? Nilalayo pa nila eh. Nilayo pa kay Barbers. Si Barbers daw dati idol ni si Duterte. Eh ako nga idol ko eh. Kami nila Kamandag eh, nila Lane. Nagtalo-talo pa nga kami yan, nila Susi. Oh. Mali eh. Pero narinig mo, si Kibuloy daw, sabi ni Digong, sundin nyo. Yan ang natitirang, ng Diyos. Putek. Anak na kweteng, sinabi ni, sundin nyo si Kibuloy. Yan ang magliligtas sa sanlibutan. Ay, putek. Tapos nakita mo, tinitira yung mga 12 years old. Aba. Nanguweting yung susuporta mo, pati religion, pupwersahin ka kay Kibuloy. Oh, alam natin yan, karamihan noon, talagang idol si Digong. Idol si Digong. Oh, pero nakita natin ang kamalian. Putik naman, hindi ka ba naman malulunos at maluluwa? 30,000 ang namatay. Akala ko nga yung mga pinatay ng mga kamag-anak ko, okay na nga sa akin. Okay na ako dun kasi talagang nakita ko adik eh. Nakita ko adik talaga, sinabi ko sa inyo yan. Nakita ko adik. Pinatay, okay lang. Walang problema. Pero ngayon, nagigilty ako kasi, putik, yung pinaka-biggest supplier, buhay. Diba? Yung pinaka-supplier pa ya, buhay. Putik na buhay na to. Diba? Tapos yung mga kababayan natin, yung maliliit, 5 gramo, 10 gramo, hindi lang pinatay. Tinatadyakan pa, sinisiksik pa kung saan-saan, wala kang police report, tatakpan ka na lang ng kumot, pupunta ka ng purirarya, nakapila ka doon, babaguhin pa yung pagkamatay. Asan yung drug lord na pinatay? Wala siya mapakita sa atin. Oh, wala siya mapakita. Doon na ako nagdududa. Diba? Hindi mo ba pwersahin sa sarili mo na maniwala ka dahil idol mo? Never. 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 Maaaring idolin mo siya sa nagawa niyang ganito, pero yung mga nagawa niyang kamalian, kailangan pagbayaran. Hindi natin pwedeng kusintihin yun. Pagbayaran mo yun. Ano yung porket impluensya? Thank you? Di gano'n. Alam ko mga DD masakit to. Pero wala na tayong magagawa, nandito na tayo. Tignan mo si Digong, di pala attend bukas. May nag-chat sa akin.
masama daw ang pakiramdam. Di ba? Baka kakadila sa itlog ni Xi Jinping, namamaga yung dila. Alam nyo, huwag yung pagmalaki yung tahimik tayo. Tandaan nyo, North Korea tahimik. Di ba? Tandaan nyo, North Korea tahimik. North Korea maayos. North Korea mababa ang krimen. Pero ano nangyari? Sa likod ng ganon, may mga kababalagan. Walang pinagkaiba kay Digong yun. Walang pinagkaiba kay Digong. Pinatahimik niya para sa likod noon, gumagalaw sila. Ganon lang yan. Kasi pinagmamalaki nila palagi, yung tahimik. Diba? Pinagmamalaki nila yung tahimik, nabawasan yung... Ganon din sa North Korea. Walang nakawan, walang ganon. Walang nakawan. Oh. Pero, talamak ang korupsyon. Kaya hindi nyo madadahilan yung tahimik-tahimik. Adik, nagbago. Normal ang pagbabago. Hindi ka na pwedeng persay ng gobyerno para magbago ka. Magbago ka sa sarili mo. Diba? Hindi mo kailangan ng isang Digong para magbago. Magbago ka para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Ba't kailangan mo ng isang Digong para magbago? Oh. Ba't kailangan mo pa siya para makapagbago ka? Hunghang. Magbabago ka para sa sarili mo, hindi para sa presidente, tanga. Yun ang dahilan dahil kay Digong nagbago ako. Never. Never. Magbago ka sa sarili mo, hindi mo lang ginagawa yun. Diba? Hindi mo lang ginagawa yun. Nasaan na ba yan? Nuki! Tanungin mo nga yung Gcash niyan para tumahimik na yan. Papadalan ko yan 2,000. Nasaan ba yan? Observer ay ano ba Gcash mo? Ay English pala to, no? Observer ay, Your Honor, Observer ay, can you send me your Gcash so I can send you some money so you can eat in a nice fine dining? Pero yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Oo, si Digong lagi nagbabate, Ma'am Bilyar. Si Digong po madalas magbate. Si Digong po madalas magbati yan. Lalo na pag hindi sila nagkikita ni Garma, nagbabati-bati lang yan. Hello, hello, bate, hello, hello.